Eto na nga po mga kapatid, Senator Chis Escudero, pinipigilan pong magbigay ng pahayag ang mga senador sa gagawing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ngunit ang mga senador po ay hindi napipigilan. Kanya-kanya pa rin po silang bato ng mga statement mga kapatid. Kahit po anong sabi ni Chis Escudero na wag na munang magsalita laban dito dahil sila nga po ay magiging hurado, sila po ang magiging judge. Sila po ang magsisilbing lilitis kay Vice President Sara Duterte, kaya po pinipigilan po ni Chis Escudero mga kapatid. Pero may mga nagsasalita pa rin po mga kapatid Nandyan po ang magkapatid na ehersito. Andyan po si Nancy Binay. Nandyan po si Migs Zubiri. Alam natin na nandyan pa din po. Alam nating tahimik lang po ang ibang mga senador na magpapahayag din yan ng kani-kanilang mga suwestyon. Hindi na tayo magdududa kung maglalabas po ng statement si Cynthia Villar, ang mag-inang Villar mga kapatid, at mayroon pang mga nananahimik dyan. Solid po ang boto natin na hindi sila pabor mga kapatid. Si Bato de la Rosa, nakaalyado po ng Pangulong Rodrigo Duterte. Robin Padilla at Bongo, meron na po tayong tatlo doon at meron pong nagpahayag pa po. Ito po ay makikita natin na ito pong si Chis Escudero ay kabado po ito. Kabado po ito sa magiging kalalabasan ng maging impeachment mga kapatid. Kung ito po ba ay lulusot o hindi. Bakit kanyo mga kapatid? Kung sakali pong mapilit nila na mapa-impeach si Vice President Sara Duterte, ito po ay may papalit. Sino po ang papalit? Sino po ba ang pipiliin ni Bongbong Marcos? Either Chis Escudero or either si Martin Romualdez. Isa po sa kanila mga kapatid, kaya ito pong mga ito ay atat na atat din po. Kaya itong si Chis Escudero ay pinipigilan niya na magsalita. Chis Escudero na palaging tumutula kapag nagsasalita mga kapatid. Ay akala mo ay palaging pagkagaling-galing na nag-ambisyon na maging Senate President mga kapatid. Tandaan mo, Chis Escudero, samantalahin mo hanggang ikaw pa ang Senate President. Kasi baka sa mga darating at pagpasok ng bagong taon na darating na 2025, baka hindi na ikaw ang Senate President. Kaya namnamin mo na. Namnamin mo ng namnamin hanggang ikaw pa ang Senate President dahil mararamdaman mo yan makukutuban mo yan kung hanggang kailan ka tatagal dyan sa posisyon mo. Hindi ka dapat sa posisyon mo, Chis Escudero. Balingbing ka, alam namin yan. Kaya makikita natin mga kapatid ang nagpapahayag po ng suporta. JB Ejercito, ayaw po niya yan kasi nga divisive mga kapatid, nagkakawatak-watak. And also ang kanyang kapatid na si Jinggoy Estrada dahil nga nakita niya ang ginawa pong pag-impeach at pagpapatalsik sa kanilang pamilya, sa kanyang ama mga kapatid, na hindi naman po nagdulot ng maganda sa Pilipinas at hindi naman po umasenso ang Pilipinas nung pinatalsik po nila si Joseph Ejercito Estrada mga kapatid. At si Amy Marcos, alam din natin yan, may statement na rin yan, pero alam naman natin si Manang Amy mga kapatid. Hindi po natin alam kung nasaan po ba ang paninindigan nitong babaitang ito. Kung ito ba ay nasa paninindigan ni BBM o nasa paninindigan ni Vice President Sara Duterte, wala po tayong alam dyan. Kung siya po ba ay nagpapanggap lamang o namamangka sa dalawang ilog, hindi po natin alam. Ang tanging may kasagutan yan, siya lang ang nakakalam ng mga plano niya. Dahil alam mo kung bakit mga kapatid, kung bakit hindi niya mailaglag si Vice President Sara Duterte. Once po na mapatalisik si BBM, wala po siyang kakapitan kung walang iba. Dahil si Sara Duterte nga ang papalit. Kanino pa ba siya kakapit? Di kay Sara, di ba? Yun lang naman yun mga kapatid. Kaya alam natin ang mga nagiging galawan ni Amy Marcos mga kapatid. Kaya wag na tayong magduda. Alam natin yan. At ito naman si Nancy Binay, syempre may issue nga dati sa kanyang ama na susunod sana yon na magiging pangulo na ng bansa. Ang ginawa nila ay binanatan si Jojimar Binay na susunod po sana yon na magiging pangulo, yun ang front runner. Susunod po sana yon.
noong mga panahon ni Noynoy Aquino, ni Noynoy, susunod sana yun. Kaya lang ang ginawa nila ay binanatan nga nila ng binanatan mga kapatid hanggang sa wala po mga kapatid, tuluyan pong napabagsak nila si Jojimar Binay. Humina po sa survey, nawalan na po ng mga kaalyado at mga kakampi hanggang sa tuluyan po nilang napadapa si Jojimar Binay mga kapatid. Kaya nagsasalita din po yan si Nancy Binay mga kapatid. Alam natin yan. At ang mga bilyar ay tatahitahimik lang yan mga kapatid. Pero alam natin kung nasaan ang boto at nasaan ang puso ng pamilyang bilyar mga kapatid. Kaya tayo ay magmasid sa mga nagiging kaganapan po sa mga nangyayari. Kahit anong pigil ni Chis Escudero mga kapatid, huwag tayong magpapalin lang dyan. At breaking news nakita nyo mga kapatid, nanawagan na po ang INC. Di ba? Nanawagan ng INC, ano po ang mangyayari? Yan ang kapanapanabik at inaabangan ng taong bayan sa mga darating na panahon at sa mga umuusad na araw mga kapatid. Maninindigan ba si Pangulong Bongbong Marcos? Bibigyang diin niya kaya at maglalabas siya ng statement dito? O pababayaan nilang sumiklab ang magagawing rally po ng INC mga kapatid? Alam natin yan. Dahil ang mga INC po ay talagang maninindigan po yan mga kapatid. Hindi po yan magpapabaya dahil ayaw nga nila na magkagulo ang bansa dahil hindi naman daw po ito ang ika-aasenso ng bansang Pilipinas at wala naman daw pong maidudulot na mabuti mga kapatid. Tama po yun. Hindi lang po tayo ang naninindigan dyan. Maraming Pilipino po ang naninindigan dyan na ayaw po ng anumang kaguluhan na mangyayari sa mga panahon nito. Ba't hindi na lang po nila hayaang magtrabaho ang Vice Presidente? Kita mo nga kahit inaatake nila, kaliwat kanan ng atake nila mga kapatid. Andyan pa rin si Vice President Sara Duterte. Parang siya na nga lang nakikita natin nagtatrabaho sa gobyerno ni Marcos. Siya na lang ang umiikot sa buong Pilipinas mga kapatid na nakikita natin na ina-upload sa Facebook. Ano po ba ang ginagawa nitong manakip butas ni Marcos mga kapatid? Ang pilit nilang pinapabagsak at binabanatan ang taong nagtatrabaho mga kapatid at umiikot sa iba't ibang panig ng mundo. Panig ng Pilipinas mga kapatid. Ano po ba ang nakikita ng taong bayan dito? Kaya hindi mo masisisi ang KOJC at ang INC na patuloy na naninindigan at nagsasalita sa mga Duterte mga kapatid. Ito po ay hindi nila pagkampi hindi po nila ito pagkampi, ito po ay pagsunod lamang nila mga kapatid sa tunay pong kailangan at karapatan na hindi dapat ipa-impeach si Vice President Sara Duterte mga kapatid. Maninindigan po ang taong bayan at ang mga Pilipino dito. Kayo po mga kapatid, ano po ang inyong tingin? Ano po ang inyong nararamdaman sa mga darating na panahon? Sa mga darating na pagkakataon mga kapatid? Lalambot po ba si Martin Romualdez na ito po ba ay ipatitigil niya? Magsasalita ba si Bongbong Marcos? Ito po ba ay paninindigan niya? At tignan po natin at bantayan po natin ang magiging galaw po ng Senado sa gagawing pong impeachment trial ni kay Vice President Sara Duterte mga kapatid. Malapit na pong mag-adjoin ang Senado at Kongreso mga kapatid. Kaya nararamdaman po nila na ito po ay mababaliwala. Pero tignan pa rin natin ang magiging takbo. Susunod pa rin po at magmamatsyag pa rin ang mga Pilipino sa gagawing pag-usad po nito mga kapatid. Ang mga vlogger po ay nakasubaybay. Wala na po tayong aasahan sa media mga kapatid. Alam natin na simula pa po nang umupo si Bongbong Marcos, 3 taon ang makalipas, patuloy po nilang hindi pinagsasalita, patuloy pong pinagtatakpan ng media ang mga kabaluktutan at ang mga kabuktutang ginagawa po ng Marcos administration. Nasa mga vlogger lang po lumalabas. At nakita natin ang INC, ang Net25, ang saganang mamamayan ay bumibira po yan. At ang KOJC po, na natanggalan ng prangkisa dahil po sa paninindigan nila mga kapatid sa kanilang pagtatanong. Na hanggang ngayon po ang Sunshine Media Network International or kilala natin sa SMNI na patuloy na lumalaban
at tumitindig kahit po wala na po silang prangkisa, mga kapatid. Nakakalungkot po yan, ano? Kaya tayo po mga Pilipino ay magmasid, magmatyag. Pakiramdaman po natin ang kilos at mga galaw ng mga trapong politiko na ito, mga kapatid, na walang iba kung hindi sirain po at pagkawatak-watakin ang mga Pilipino, mga kapatid. Kayo po, ano po ang inyong paninindigan dito? Ano po ang inyong nakikita sa mga darating na panahon? Ang ito po bang paghikayat po ng INC ay magdudulot po ba ito ng malaking rally? At ito po ba ay pagwawakasan ng Marcos administration para po tigilan po nila ang pang-aapi na nararanasan po ng Office of the Vice President, mga kapatid? I-comment nyo po at ipahayag po ang inyong mga suggestion at damdamin dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan isa-isa, mga kapatid. Maraming salamat po.